Dahil sa sunod-sunod na pa-order, parang ang motherhood nyo tatagos na sa pader. Char. At ngayong araw nga, ay cupcake mini donut ang nagawa ni motherhood. O diba, umaasenso tayo kahit papano. Sakto naman na dumating na yung mga order ko online na pang design din at pang toppings dito sa ating mini donut. Kaya naman, isinampol ko na dito. Wala na nga patumpik-tumpik pa at nag-umpisa na tayo. Isang box ng Maya hotcakes nga ang nagamit ko dito. Bale, 500 grams nga na pancake mix ang nagamit natin dito sa niluto nating ito. Sinamahan natin to ng 2 large egg. Okay na yun. Pagkatapos nga natin lagyan siya ng itlog, huwag nyo kakalimutan maglagay ng 2 tablespoon ng mantika. Anyway, shout out nga pala kay Kuya Chosen na umorder nito. Birthday niya kasi kaya umorder ang tatay niya nito. Maraming salamat. Maaga ko na nga iniluto kaya naman bago magtanghali na-deliver ko na rin sa kanila. At syempre, sa paglalagay natin ng tubig ay tansyometer pero dahan-dahan lang nang hindi lumabnaw at laging ganun na nagiging problema ko dyan. Pero sa awa ng Diyos, itong ginawa kong to ay saktong-sakto ang pagkakaluto at okay naman. Hindi naman ako nagkamali for today's video, ganun. Nirest ko muna nga siya ng ilang minutes at kumain muna ako dyan. At pagkatas ko kumain, ito nagsisimula na ang tindera niyong ina. Pinirihit ko nga muna ng maayos yung ating donut maker para naman hindi dumikit yung ating mini donut. Minsan kasi pag nagmamadali ako ay talagang nilalagyan ko na ng donut kaya naman yung nakikita niyo sa ibang video ko ay dumidikit pero ngayon ay hindi siya dumikit dahil maayos yung pagkaka-preheat natin ng ating donut maker. At kita niyo naman ang tataba ng ating nagawang donut for today's video. At kung tatanungin nyo nga ako ilan yung nagawa ko dyan, nakagawa tayo dyan ng mga around 50 plus na mini donut. Tamang-tama nga lang kasi 5 bucks naman ang in-order nitong magbe-birthday. At dun sa mga nagtatanong po lagi kung anong brand na gamit kong donut maker, ay Rap po at sa Shopee ko lang po ito nabili. Nakakatuwa nga lang po at hanggang ngayon nagagamit ko pa at talagang parang matibay nga talaga. At sa paglalagay nga ng butter mixture, dapat talaga hindi talaga punong-puno para naman hindi umapaw na hindi masira yung forma ng ating mini donut. Kita nyo naman pag napapasobra ay talaga naman umaapaw at nagkakaroon ng labis. At dahil nga po medyo madami-dami ang ginawa ko dyan, pinili ko na lang dito na lang gumawa sa lamesa nang nakakaupo ako at talaga naman mga binti ko yung nangangalay na. Pero okay lang naman as long as tayo ay kumikita, ganun. Napapasabi na lang talaga ako na sana araw-araw December. Ito talaga yung masasabi mong pagod ka pero worth it naman kasi may kita ka na hindi umaasa sa asawa. Hindi talaga ako nagsisi na pag mini donut ang ginawa ko talagang sideline. Kasi imagine niyo kahit naman walang umorder araw-araw, yung mga ingredients nyo naman basta nasa rep, hindi naman yan basta-basta masisira. Pati po para sa akin, wala po kayong lugi dito. Pati nga po merienda ay sambot nyo na. Akala ko nga po sa mga nagdaang araw na paggagawa ko nito, ang mga anak ko'y umay na. Aba ngayon itinatanong kung lalabisan ko daw at parang gusto din nila. Sa mga anak ko pa lang ay talagang bawing-bawi na ako. Char. At talaga naman pag ganito ang nagawa mo sa mini donut ay mapapangiti ka na lang. Nalabasan na nga lang ako bumili ng cupcake liner at mura lang din naman pala dun. Buti na lang merong ganun sa amin. At para medyo maganda ang atake ng ating mini donut ngayon, inilagay ko sa isang malaking Tupperware nang malagyan ko naman ng design. Pero hindi to bigay ha, pahiram lang to, char. Maliit kasi talaga yung mga box na pinaglalagyan natin ng mini donut at hindi ko siya malalagyan ng design at sila ay mga nakahiga dun. Ngayon ko nga lang nalaman na maganda pala ang mini donut kapag nakalagay sa cupcake liner. Kaya lang, messy donut naman ang aking ginagawa kaya okay lang kahit wala sa cupcake liner kasi hindi naman ito yung natutuyo yung pinaka nasa ibabaw sauce, yun. Na-disappoint nga lang ako dyan kasi yung green ko at yung red para talagang bang kulay ito, yung red ko naging orange tapos yung green ko naging blue-green. Kita nyo ba? Ayoko na patunayan yung mga nababasa ko sa mga nagmi-mini donut na mahirap palang kuhanin yung kulay na gusto mo. Yung red hindi ko ma-achieve pati yung green, kaloka. Kaya naman, ayan yung kinalabasan pero okay na rin at least na iba-iba naman ang kulay, hindi puro white and chocolate lang. Marami-rami pang trial and error ang gagawin ko para ma-achieve ko yung gusto kong kulay. Pero po for now, ganito na lang muna at ganito lang talaga ang nakayanan ni motherhood. Masaya namang tingnan, di ba? Bale, ang ginawa ko dyan flavor ay chocolate flavor, caramel, white chocolate at yema. Hindi na natin nilagyan ng matcha flavor at bata ang kakain ito. Nyos ko day baka itapon lang. Bukod nga po doon sa donut na may cupcake liner, ay naglagay din talaga tayo dito sa box at ito naman daw kakainin ng mga matatanda. Nakabukod daw. Nakakapagod man pero masayang masaya lagi si motherhood lalo't lagi may na-order
araw-araw. Buti na lang talaga at wala na mga pasok ang mga bata kaya less stress na ako kapag may pa-order ako. Pagkalagay nga namin ng toppings ni Papa Bernard sa mga mini donut, yung kaninang magulong lamesa ay instant naging malinis yan. Talaga namang kapag talagang may ginagawa ka, hindi may iwasang maging magulo. Bago nga kami nag-deliver, ay inayos ko muna yung pinagkalatan ko at naku, baka pagbalik ko ano nang ginawa ng mga anak ko doon. Charot.